Uy, sige nga, magpa-BP ka nga dyan. Kasi naman, di ba tumataas ang blood pressure mo? Uy, magpa-BP ka na doon. Di ba may family history kayo na tumataas ang BP? Oo nga. Di ba sabi mo tumataas yung cholesterol mo? Ay nako. Sige nga, BP nga. Una ako Hindi naman tumataas ang BP ko A few moments later. Ha? 170-100? Ba't ka ganun? Tinaguri ang silent killer ang high blood pressure. Pero ang tanong, pwede bang wala ka talagang nararamdaman? Kailan ito nagiging delikado? Hali kayo, pag-usapan natin yan. Real talk lamang po, walang paligoy-ligoy. Yes, silent killer ang high blood pressure dahil karamihan ng mga tao walang sintomas sa simula. Ibig sabihin, pwedeng walang nararamdaman, malakas maglakad, walang hilo, walang pananakit ng ulo, pero sa loob, pwedeng may mga nasisira na pala. Isa sa mga unang naapektuhan ang ating mga ugat. Kapag palaging mataas ang pressure sa dugo, pwede pong pumutok, manigas at maging manipis ang blood vessels, kaya ang resulta ay pwedeng magdulot ito ng heart attack, ng stroke, kidney damage at pwede rin pong visual problems. Lahat ng yan pwedeng mangyari ng walang warning, kaya naman kung tumataas ang blood pressure ninyo, magpatingin sa inyong mga doktor. Tanong, bakit hindi nararamdaman? Simply put po, ang body natin ay built for survival at hanggang kaya mag-a-adjust yan. Totoo rin po na minsan sa paunti-unting pagtaas ng blood pressure over time, nasasanay daw yung katawan. Kaya kahit na 150/100 na, minsan wala pa rin silang nararamdaman. Pero hindi ibig sabihin nito, safe ka pa rin. Bantayang maigi ang inyong mga blood pressure lalo na kung kayo ay 20 years old pataas, lalo na kung mayroon kayong lahi, kung sedentary ang lifestyle ninyo, at kung kayo ay on the heavier side. Obserbahan din pong maigi ang trends ng inyong blood pressure. Huwag yung isang beses lamang kayo magsusukat tapos titingnan nyo na, tapos sasabihin nyo na, ay okay naman ako. Tingnan natin yan kahit everyday, once to twice a day at pag-aralan ang pattern. Tumataas ba ito sa umaga? Tumataas ba ito sa gabi? May nangyayari bang hindi kaaya-aya kaya tumataas ang blood pressure ninyo? Yang mga yan, dapat may sagot. Sundin din po ang payo ng inyong mga doktor kahit na kayo ay asymptomatic. Kung nagreseta na ng gamot sa inyo ang inyong doktor, sundin po ito. Kung may lifestyle changes na pinrescribe, gawin din po. Huwag nang antayin na may maramdaman pa kayo bago kayo gumalaw-galaw dahil minsan po, huli na ang lahat bago pa magsimula ng lifestyle change, kaya naman nagsisisi ang mga taong nakakaranas ng problemang ganito. Pero yun na nga, laging sinasabi, hindi mo kinakailangang makaramdam ng sintomas para mapatunayan na may sakit ka. At mas lalong hindi mo kinakailangang antayin na masira ang bato mo, na ma-stroke ka bago ka kumilos. Prevention, sabi nga nila, is a lot better than cure. Pero ito po ay mangyayari lamang kung na-check natin ng maaga at kung kayo po ay gagawa ng mga hakbang sa maagang panahon. Minsan, meron ding mga pasyenteng nararamdaman na nila pero binabaliwala lamang nila ito. Pero pwede pong related sa mataas na BP ang matinding pananakit ng ulo, pagkabingi ng tenga, panlalabo ng paningin, pananakit ng inyong mga batok at panghihina ng kalahati ng inyong katawan. Pero again, huwag nang antayin magkaroon ng ganyan. Magpa-check up kung inyong kinakailangan. At paano? Hanggang dito lamang muna. Sana may natutunan and I'll see you next episode. Ingat!